ng pagkain. ASEC Arnel de Mesa, Department of Agriculture. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo, ASEC. Hey Aljo, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Kumusta po? Okay. Meron bang may na-monitor ba tayong pagtaas po sa presyo po ng gulay, karneng baboy ngayon, karneng baka dito po sa kaguluhan sa gitnang silangan? Also sa ngayon, wala pa naman tayo nakikita malakihang pagtaas ng mga presyong agrikultural. Yung baboy naman ay sadya na mataas at yan ang tinututukan natin ng kagawaran sa ngayon. Yung bigas ay nananatiling stable yung presyo dahil sa mga naunang interventions na nailatag at nagawa. Okay. Pero itong balitang natanggap natin, magkakaroon yata ng MSRP sa sibuyas at bawang. Ano po detalye po nito, ASEC? Isa yan sa mga pinag-aaralan, Aldo, yung paglalagay ng MSRP sa bawang at sibuyas. At yun naman ay dahil nakikita ng mga problema dito sa smuggling at yung mataas na presyo ng bawang na kung titignan natin ay napag-aralan, nakita dati na talaga mayroong posible na pag-abuso sa presyo. Opo, okay. So again, itong oil price impact, wala naman hong ganun katindi sa agriculture sector. Depende yan, Aljo, kung gaano ang itataas. Of course, pag tumaas ng presyo ng gasolina, magkakaroon yung impact sa gastusin, additional gastusin, lalo na pag gumagamit ng makinarya din yung ating mga magsasaka at mga isda. And at the same time, of course, yung transport cost ng mga agricultural produce from the farm to mga market natin, ganun din sa mga distribution centers or yung transport and logistics. So depende. Ngayon naman, hindi naman ganun kalaking taas. Yung sa fertilizer naman natin ay nakapasok na sa bansa yung pangangailangan ngayong taon. So hindi natin nakikita yung epekto ng fertilizer sa ating mga palayan ngayong taon. Balikan ko lang ho itong onion and garlic. Magkano pong pinopropose na MSRP sa kada kilo ng sibuyas? Ano yan, nasa study pa lang, tinitingnan pa yan, Aljo. So once we have all the information, we'll share it with you. Okay. Including itong garlic? Yes. Alright, po. Kumusta naman po ang inyo pong agarang aksyon dito po sa mga smuggled, mga onions? ASEC? Maganda rito, Aldo. Of course, nakapag-ugnayan agad ang ating kalihim sa kapulisan. Part ito ng utos ng ating Pangulo na talagang i-curb ang smuggling at maiwasan yung talagang pagpasok ng mga smuggled goods na nakaka-apekto sa ating mga magsasaka. And of course, sa ating mamimili dahil itong nakita na test dito sa Paco market ay mataas yung E. coli. So hindi siya fit for human consumption. So pinapa-confiscate na yung mga yan. Opo. So tuloy-tuloy. Yung pagtingin natin dito sa Cagayan de Oro, may bago uling na huli. Sina Secretary na-confiscate na smuggled sibuyas din. So talagang hindi pa rin sila tumitigil despite the strong provisions ng anti-agricultural economic sabotage law. Opo. Totoo bang kayo naghanda po ng 150 million fuel subsidy para sa mga magsasaka, para sa mga mangingisda in the event kapag umakyat na $80 per barrel presyo ng krudo? Tama yun, Aljo. Nakalagay naman sa General Appropriations Act ng 2025 na may 75 million allocation para sa mga magsasaka at additional 75 million para sa mga isda. At you're right in saying na ang condition o yung tinatawag na special provision sa General Appropriations Act ng 2025, marirelease ito ng DBM kapag pumalo sa $80 yung Dubai crude oil na presyo na nakikita sa Singapore market. Opo, okay. So ang tanong na lang ng taong bayan, bakit hanggang ngayon may nakakalusot talaga mga smuggled na mga gulay? Katulad na lang po nitong mga onions. Ano pong ginagawa ng BPI? Bureau of Plant Industry?
Actually, of course, ano yan, coordination natin sa customs Okay. at sa iba pang ahensya. Kasi ano yan, talagang patuloy na problema kasi pag minsan nagkakaroon ng misdeclaration. Ang trabaho kasi ng BPI is mag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearances. So sa ngayon, walang ini-issue na import clearances para sa sibuyas. So pag meron talagang pumasok na sibuyas sa bansa natin, ano yan, automatic na smuggle doon. Oh, delikado ito. Contaminated ba itong mga sibuyas na ito at na-consume na ng ilan nating mga kababayan? Yan ang problema. Yes. Yung sa Cagayan de Oro, dahil bago yan, itinetest agad yan ng BPI. Yung sa Paco, na-test na yun at nakita nga na mataas ang E. coli. Nako, opo. Okay, sige po. Or how about yung karne ng kada kilo ng presyo ng karneng baboy? May MSRP ba, Asek? Yan yung iunahin yung MSRP ng imported na baboy para hindi pumantay doon sa presyo ng local natin. Alam natin mas mura yung imported na baboy. So yan ang unahin. And of course, titingnan pa rin yung MSRP ng local na baboy. Okay, paano tayo makakasiguro? Balikan ko lang po yung mga sibuyas na sinasabing may E. coli bacteria. Tama ho ba? Oo. Paano tayo makakasiguro na itong mga binibenta sa mga palengke, hindi ito mga contaminated? Nakita naman po natin doon sa pagbisita sa Paco Market na yung mga imported, ito yung mga malalaking sibuyas na pula. Kasi yung local production natin ay hindi ganun palalaki. So pag may nakita kayo at medyo sobrang laki, iwasan natin kasi hindi natin nga alam kung saan ang source. At hindi natin alam kung yan ay dumaan sa pagsusuri. Una, doon galing sa source country at pagdating dito sa atin kung nasuri din. So napakadelikado po ng mga smuggled na mga produkto at iwasan po natin hanggat maaari po tayong bibili. Kung may nakita po tayo, ipagbigay alam din sa lokal na pamahalaan at sa ating kapulisan para po matingnan agad. Okay, maraming salamat Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Good morning. Maraming salamat din po. Good morning. Good morning! Birada!